Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan. Happy TNK Day at isang vow-free Pilipinas sa ating lahat. Kayo po ay nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM para sa isa na namang episode ng programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Shara Absede na pansamantalang humahadili kay Miss Honey Castro. Welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan. Yes, hello Miss Shara. Hello po Miss Sharon. At gaya nga po ng inyong sinabi, isang vow-free Pilipinas po sa ating lahat dahil ongoing pa rin po ang ating National 18-Day Campaign to End Violence Against Women o VOW. Yes, mga ka-TNK as discussed nga last week, di ba? Ang 18-day campaign ay ginugunita po yan tuwing November 25 hanggang December 12. Kaya naman po sa lahat po lang nanonood sa ating live stream via Facebook at YouTube ng Radio Magazine at sa PCW Facebook page na rin po ay Happy TNK Viewing at isa pong vow-free Pilipinas sa inyong lahat. Happy TNK listening naman sa lahat na nakatutok sa Radio Magazine 1278 AM kung saan live na live ang ating programa tuwing Biyernes mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. And don't forget po mga ka-TNK na may replay din po ang ating programa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 tuwing Sabado mula 12:00 po ng tanghali hanggang 1:00 ng hapon. At bukod pa riyan sa radyo at nasa TV na rin po ang ating programa. Mapapanood ninyo ang TNK Replay sa Channel 3 ng TV Plus at Channels 45 to 49 sa Affordabox. At mababalikan din po ang ating past episodes sa TNK webpage na makikita sa inyong mga screen at sa YouTube channel ng Philippine Commission on Women. Pwede nyo rin pong i-download. Biro mo, ang daming options, Miss Sharon. Ang audio files ng ating mga past episodes. Kaya bisitahin lamang po ang ating library.pcw.gov.ph at isearch na po ang Tinig ng Kababaihan. Alright, at dahil nga po kasalukuyan nating ginugunita ang National 18-Day Campaign to End VOW, inaanyayahan po namin kayo na gamitin ang ating official hashtags na #VowFreePH sa inyo pong mga online post para naman po makita namin ang inyong mga post online at makapagpakita po kayo ng support sa advocacyang ito. At maaari nyo rin pong i-change ang inyong mga Facebook profile pictures using ang ating pong profile frame na makikita sa Twibonize at sa PCW Facebook page. So, change na po tayo mamaya ng profile picture. Miss Sharon? Parang orange your icon, yes, opo. And speaking of 18-day campaign, alamin po natin ang naging kick-off event ng PCW sa ating featured God Work. God work na good work? I-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado. Dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipatrending. PCW inulunsad ang 2025 18-Day Campaign to End VOW. Kabataang Pilipino pinakilos para manguna sa pagwawakas ng karahasan laban sa kababaihan. Stop VOW, look beyond silence and listen with compassion. Ito po ang naging panawagan ng Philippine Commission on Women, katuwang ang AYAC VOWC sa paglulunsad ng 2025 National 18-Day Campaign to End VOW noon lamang pong November 25 sa pamamagitan ng #VowFreePH Youth Got This Forum na nilahukan ng mahigit 300 kabataan.
Ibinihagi ni PCW Chairperson Ermelita Valdeavilla na isa sa kanyang mithiin bilang leader ng pamahalaan ay makatrabaho ang 10,000 na kababaihan at kalalakihang kabataan na tinawag niyang Miracle Seed dahil naniniwala siya na sila ang magwawakas sa karahasan sa kababaihan na bunga lamang ng kolonyalismo sa ating bansa. Binigyan din niya ang kahalagahan ng papel ng kabataan sa paghubog sa kasulukuyan at kinabukasan ng ating bansa. Ang binhi ng pagdadakila at pagkabayani ay nagsisimula at yumayabong sa edad ng kabataan. Pahayag yan ni Chair Ermi at bilang pakikiisa sa kanyang mithiin, naghatid ng mensahe ng suporta ang pribadong sektor sa pangunguna ng SM Cares, mga ahensyang miyembro ng IAC-VAUC, CSOs at maging ang United Nations Philippines. Pinuri ni DSWD Assistant Secretary Janet Armas ang PCW sa pagsasagawa ng naturang Youth Forum at binigyan diin na kapag ang mga kabataan ang nagsalita, lumilikha sila ng ligtas na espasyo at nakakapagpabago ng pananaw na siyang nagiging daan para tuluyang matuldukan ang vow. At bukod pa rito, hinamon naman ni Arnold Peral, ang atin pong UN Resident Coordinator in the Philippines, ang mga youth na dumalo sa forum na gawing araw-araw, hindi lamang 18-day, araw-araw na pananagutan ang pagwakas sa vow at hindi lamang ito ilimita sa loob ng 18 days ng campaign. Dagdag pa niya ang pagiging silent o indifferent sa mga nakikitang karahasan kahit minsan lang ang nagpapanatili ng injustice at violence sa ating lipunan. At kinumpirma naman ni Engineer Junias Eusebio, ang Vice President for Mall Operations ng SM Supermalls, ang kanilang pagsuporta sa kampanya bilang miyembro ng pribadong sektor. Nagpahayag siya ng tiwala sa natatanging kapangyarihan ng kabataan na akayin ng bansa tungo sa isang vow-free na kinabukasan. Bilang tugon naman dito, nagkaisa mga kabataan sa kanilang 18-day call to action na kilalanin ang kanilang civic responsibility at gamitin ang kanilang boses maging sa digital platform upang isulong ang gender equality, basagin ang katahimikan sa karahasan at bumuo ng isang mas inklusibong lipunan. Pinagtibay ng mga kalahok ang kanilang pangako sa pamamagitan ng Orange Weave, a vow-free pledge, kung saan isinulat nila ang kanilang mga personal na panata na wakasan ng vow sa isang tela at bilang culminating activity, ibinahagi ng isang youth representative ang kanilang taimtim na panata na humimok sa mga kapwa kabataan na kumilos at maging youth-nighted dahil ayon nga sa pangalan ng forum, Youth Got This. Wow! Good job po sa mga participants ng #VowFreePH, Youth Got This Forum, at syempre po sa mga organizer nito, ang Philippine Commission on Women, IAC-VAUC, at ang kanilang event partner, syempre ang SM Care. Dagdag pa dyan, Ms. Sharon, noong November 19 hanggang 21 ay matagumpay na sinagawa po ng aming PCW North Mindanao Field Office at Technical Services Division ang Training of Trainers for National God Resource Pool, Regional Pool of God Resource Persons mula sa Regions 9, 10 at 13, maging ang Philippine National Police at piling kawani ng PCW na nagsagawa ng gender sensitivity training para sa mga perpetrator o nagkasala sa ilalim ng Safe Spaces Act. So, ilan po sa objectives ng activity ito ay of course palawakin ang pool ng mga bihasang facilitators na kayang mag-facilitate o ipatupad ang GST sa kanilang rehiyon, palalimin ang pagkakaunawa sa Safe Spaces Act kabilang ang mga probisyon nito sa gender-based sexual harassment, parusa at tungkulin ng institusyon, at itaguyod ang proactive male allyship o yung pakikilahok ng kalalakihan sa pagpigil sa harassment at paglikha ng mas ligtas na mga espasyo. Sa pagpapatibay nga ng kapasidad ng mga GST facilitators at pagtataguyod ng mas malalim na kamalayan sa
sa mga isyu ng kasarian. Malaki ang kumpiyansa ng PCW na ang pagsasanay na ito ay makakatulong na tuluyang wakasan ang lahat ng uri ng violence, hindi lamang laban sa kababaihan, kundi lahat ng karahasan laban sa lahat ng kasarian. Okay, another good job po sa PCW, Philippine Commission on Women, at sa kanilang NMFO. Ano ibig sabihin ng NMFO? NMFO. And TSRCD. RCD. Nako, puro mga ano siya okay. na hindi, sa pangunguna po yan sa nasabing 3-day training of trainers. I agree, Ms. Sharon, no? Kaya sa lahat ng ating Godvocates, mabuhay po kayo. Ngayon naman po ay dumako tayo muna sa ating hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Okay, para po sa ating hashtag Say sa TNK question of the week, sa mga kalalakihan, paano kayo magiging tunay na kakampi upang mawakasan ang karahasan laban sa kababaihan? Again, basahin ko po ang hashtag Say sa TNK question of the week. Sa mga kalalakihan, paano kayo magiging tunay na kakampi upang wakasan ang mga karahasan laban sa kababaihan? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page at sa ating Godvocates Community FB group kung saan pwede kayong mag-comment ng inyong insights. Pwede rin kayong mag-text sa 0917-845-4814 at babasahin namin ang inyong insights bago po matapos ang ating programa. Ulitin ko po ang numero 0917-845-4814. Mag-text na po kayo dahil dito sa TNK, lahat tayo ay may say. At from the perspective of the youth naman, alaman naman natin ngayon ang say ng mga kalalakihan tungkol sa usaping vow. Kaya naman mga ka-TNK, sa ating pagbabalik, may makakasama tayong isang male advocate. Sino kaya siya? Abangan po natin sa Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahan. This 18-day campaign to end violence against women or VOW, we're inviting all men to step up, speak up, and stand for respect and equality for a VOW-free Philippines. The hashtag Mr. Respeto Challenge encourages men to share their personal stories, reflections, and promises that show what positive masculinity truly looks like. How to join? Record a short video, 30 seconds to 2 minutes, portrait or landscape in a smart casual or everyday attire. Make sure your audio is clear. In your message, answer this. How do you use your influence at home, at work, or in your community to help end violence against women? And how can other men be allies? You may follow this simple spiel. Ako si bilang lalaki. Ngayon ang tamang panahon para gampanan natin ang ating tungkulin bilang mga lalaki para sa isang vow-free Pilipinas. Inaanyayahan ko si na makibahagi sa hashtag Mr. Respeto Challenge. Post your video on your social media account. Tag the Philippine Commission on Women at PCWGovPH and use the hashtag Mr. Respeto and hashtag VowFreePH. Challenge a friend. Inspire more men. Help amplify the call for respect, equality, and a vow-free Philippines. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman
at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang The Ultimate Move, Kalalakihan Laban sa Karahasan. Kasama po natin ngayong araw, live via Zoom, ang presidente ng MOVE Council Olongapo City Chapter. Walang iba kundi si Dr. Manuel Gabriel. Magandang hapon po, Doc Ems. Yeah. Good afternoon po sa inyo. Good afternoon po sa lahat ng taga-subaybay ng Tinig ng Kababaihan. Isang malaking karangalan po ang maging bahagi ng usapin ngayong hapon. Okay, welcome po. Good afternoon again, Doc Ems. Para po mabigyan lang po ng a little background yung ating po mga ka-TNK. Para po sa mga ka-TNK natin na hindi pa po masyado familiar sa MOVE. Ano po ba ang meaning nito at kahalagahan sa kampanya ng Pilipinas para po sa laban natin na wakasan na ang karahasan laban sa kababaihan? Okay. Alam mo, sobrang natutuwa ako nung ito ay initiated ng Philippine Commission on Women. Sobrang nakakatuwa na naisip ng Philippine Commission on Women na since mga lalaki ang kalimitan na perpetrator, why not yung mga lalaki din ang magiging dahilan para magkaroon ng kakampi ang mga babae at tuluyang maihinto ang violence against women dito sa ating bansa. Itong movement na to, na alam ko magto 20 years na to next year, 2026, nagsimula noong 2006, isang malaking advokasya para sa mga lalaki. Lagi nga namin sinasabi na kami lang yung samahan ng kalalakihan na lumalaban at nagbibigay ng protekta sa mga kababaihan at kasabay ng kalakasan ng mga kababaihan ng pagtugon sa mga pangailangan na kung saan maiwasan natin ang violence against women and their children. Kaya sa bawat lugar, nakakalungkot man, hindi pa naman ito alam sa ibang lugar, pero sa mga piling lugar na kung saan kilala na ang MOVE, malaking bagay ang tulong ng mga lalaki na nakikiisa sa advokasya to end vow sa ating bansa. Okay, bilang presidente po ng MOVE, Doc Ems, MOVE Olongapo, Yes, sino-sino ang maaaring maging miyembro ng inyong organization? May mga qualifications po ba na dapat i-meet at may mga pagkakataon po na natatanggal ang membership ba o ang leadership position sa MOVE? Paki-elaborate po. Okay po. Dito sa Olongapo, nagsimula ang MOVE noong 2009. Sila Sir Donald, sila Sir Ray ang nagpunla ng MOVE ito noong 2009. Pero dahil nga sa pagbabago ng panahon, hindi ito napagpatuloy at nagkaroon ng paghinto sa programa. Noong 2022, nagkaroon ng initiative yung dating head ng CSWD namin dito, si Ma'am Jean, at siya yung nagsabi sa aming CSWD ngayon na bakit din natin buhayin ulit ang MOVE at ituloy ang programa nito. Since ang mga cases natin sa Olongapo ay nagkakaroon na naman sabihin natin ng bilang ng mga kababaihan na nasasaktan, mga kababaihan na nagiging biktima ng violence against women. So, noong 2022, isa ako sa inilaban para sa eleksyon kung sino yung magiging president ng MOVE dito sa Olongapo. Hindi tayo pinala during that time, may nanalo president, pero yung president nag-resign. Hindi na kayang patakbuhin or hindi na kaya yung programa kasi parang bago daw sa kanya. So, yung si Ma'am Jean, na isang Federation President ng Vaudes dito sa Olongapo, na dati ding head ng CSWD namin, siya yung kumausap sa akin. Sabi niya, ganun, bakit hindi na lang ikaw maging president? Medyo napaisip din ako during that time kasi teacher ako, sa public school ako teacher ako, baka mahirapan ako. Then sabi niya, hindi. Sabi niya ganun, sulipin mo muna, tignan mo muna, total kilala ka na sa advokasya ng child protection kasi yun ang aking advocacy talaga. Child rights advocate talaga ako. Sabi niya, why not try mo? Sabi niya ganun. And then mula doon, nakita ko yung ganda ng programa. Nakita ko din yung lalim ng puso na dapat meron ng bawat miyembro. Kaya nung ako yung naging presidente at kumuha ako ng mga kasama ko, isa sa naging pamantayan namin, number 1, dapat hindi ka nareklamo sa kaso ng vow. Dapat isa ka sa ehemplo sa pamilya ng mga anak mo,
ng iyong asawa, at dapat walang reklamo patungkol sa iyo na may katotohanan, na may pagpapatunay, nakilala ka sa lipunan na babaero, nakilala ka sa lipunan na ikaw ay isang macho na patriarchal. Hindi yon ang magiging bahagi ng MOVE. So, yun yung mga naging composition ng member. Pero ngayon, dahil binago namin ng konsepto at pagbuo para mas tumibay yung programa, ginawa namin itong MOVE Council. So, dito sa MOVE Council, naglagay kami ng babaeng representative para mas malawak yung naisasuggest yung programa, since ang gagawin namin mga programa ay para sa kababaihan. Sabi ko, dapat merong babae dito sa council. Pangalawa, naglagay kami ng mga kabataan para sa perspektibo naman ng kabataan pagdating sa programa natin ng VOW. Isinama din namin sa council. At lahat kami dumaan sa gender-sensitive training. Importante yun sa amin na naiintindihan namin yung pinaglalaban namin, yung advokasya namin, at dapat naiintindihan namin na mas malalim. Bakit ba ang isang lalaki ay dapat maging bahagi ng programa na to? Bakit malaki dapat ang impact ng lalaki o malaki dapat ang ambag ng kalalakihan para maihinto ang programa ng violence against women? At sobrang nagpapasalamat ako sa CSW din namin sa Olongapo, sa aming mayor, na sobrang suporta talaga niya sa mga project na sinasubmit ko sa office nila. Talagang ina-approve niya. So para sa pamantayan ng mga lalaki, yun po yung pamantayan namin. Dumaan ka muna sa basic GST, and then dadaan ka sa background investigation namin para lang alamin. Kasi sa amin naman, pag nalaman naman namin ng perpetrator ka pala, o kilala ka palang babaero, it doesn't mean iiwanan ka namin. Hindi. Dadaan ka sa intervention. Okay? Pwede kang maging miyembro. Later on, pwede kang maging bahagi ng patotoo na ikaw ay nagbago na dati kang perpetrator, na pwede pala magbago ang isang lalaking patriarchal. Okay? So ito po yun. Ito po yung mga naging pamantayan namin sa Olongapo. And so far, sobrang nagpapasalamat kami, successful naman po. At maraming mga lalaki ang natutuwa at gusto maging bahagi na ng MOVE. Matanong ko lang quick follow-up lang, Doc Sige po. Ems. Ilan na po ang inyong mga miyembro? Dito po sa Olongapo, noong 2022, nung sinimula namin to, tinarget ko agad mga barangays. Kasi meron kaming 17 barangays, maliit lang naman ang city namin, meron kaming 17 barangays. And then una ako nagpunla sa barangay, since doon nanggagaling yung kaso natin ng VOW, yun yung root cause natin. So nakabuo kami, during the 2022, nakabuo kami ng almost 110, 115 members doon sa 17 barangays na yon. Ang nakakalungkot, nagkaroon tayo ng barangay election. So yung mga barangay na palitan ng kapitan, nawala yung mga barangay move namin sa bawat barangay. So currently, kaya ako binuo yung council para simulan ulit yung mga yon. So sa ngayon, nasa 58 ang move natin at meron kaming 9 members sa council ng move sa Olongapo City Chapter. Okay. And that's Good good to job. hear po, no? At talagang collective action po, not only ng mga kababaihan, ng kabataan, but most importantly, ay ng ating pong kalalakihan. Doc Ems, talaga naman po nga, no? Bukod sa pagiging presidente ng MOVE or Men Opposed to Violence Everywhere, Olongapo, kayo rin po, nabanggit nyo kanina, ay isang assistant school principal at inspirational speaker na umiikot po sa buong bansa. So, ganito pong sitwasyon, paano po ninyo ginagamit ang inyong posisyon, ang platform, upang maibahagi po ang inyong advocacy na labanan ang karahasan laban sa kababaihan? Okay. Unang-una nagpapasalamat ako sa division namin. No? Dati ako ay isang teacher 3. Tapos ginawa nila ako ngayong OIC last school year, OIC Assistant School Principal. Sobrang natutuwa ako kasi mas lumawak yung oportunidad ko na makatulong hindi lang sa mga bata bilang isang child rights advocate, pati sa mga guro, makapagbigay ng inspirasyon sa kanila. Itong designation na ipinagkatiwala sa akin ng aming school division, na sobrang thankful talaga ako, nagkaroon ito ng impact in a sense, nalaman ng mga ibang kalalakihan, kasi nagkaroon ako ng seminar last December, mga lalaking teacher, ginawa kong participants during sa move namin na advocacy, at marami nagulat na meron palang move at meron palang move para sa mga lalaking teacher para maiwasan natin ang mga lalaki na perpetrator. Ang isa sa pinakamalaking advantage ng position or designation na ibinigay sa akin, yung lawak ng mechanism, yung lawak na kung saan pwede kong magamit na positibo para sa programa namin. Interaction with other schools. Minsan naiimbitahan tayo ng ibang schools para magsalita sa harapan ng kanilang mga guro. Noong nakarang araw lang, nasa Balanga
City of Balanga, National High School tayo. At kausap natin doon yung mga guro. At pinakita natin at pinaalam natin yung advokasya ng kalagahan ng lalaki sa advokasya natin to end vow. Etong ganitong klaseng designation na meron tayo, meron siyang advantage at meron siyang disadvantage. Ang disadvantage sa ganitong larangan, yung balance ng advocacy at saka yung profession. Kasi kinakailangan ko pa rin gampanan yung task o yung sinasabi niya lang natin na dapat natin gawin bilang OIC Assistant School Principal. And then gagawin natin yung advocacy natin. Medyo challenging yung time. Kaya very supportive at sobrang nagpapasalamat ako sa aking school head na si Madam Princess Rohama Bukasa. Sobrang thankful ako sa kanya. Very supportive siya pag may sulat ng PCW, dadaan sa CSWD, i-endorse ng CSWD sa division office, and then marireceive ng principal ko at papayagan niya ako umattend sa mga programa na may kinalaman sa advocacy. Yun lang yung disadvantage, yung time, yung priority ko na dapat hindi ko napapabayaan yung trabaho ko patungkol sa pagiging OIC Assistant School Principal. At the same time, yung advocacy ko, yung apoy, yung ningas, dapat hindi ko rin mawala, dapat hindi mawala ito. Dapat tuloy-tuloy ito. Kaya very challenging yung balance na ginagawa ko. But so far, I enjoy it. Ang dami kong natatouch, ang dami kong na-inspired. Kahapon lang, nasa Kongreso tayo, House of Representatives. Sobrang thankful ako sa mga lalaki doon na empleyado, mga official ng House of Representatives. Sobrang overwhelmed sila doon sa discussion. Kaya thankful din ako at sobrang enjoy din ako sa task na meron ako bilang isang OIC Assistant School Principal. Wow, talagang ang dami, no? Ang daming responsibilities ni Doc Ems. Doc Ems, balita ko rin po, bukod sa pagiging speaker, kayo rin daw po ay isang author. Pinablish nyo daw po lang nitong June 2025 ang inyong first e-book na Unbreakable, How to Build Mental Strength, Inner Peace, and Safe Spaces. Sa inyo pong pananaw, gaano kahalaga na alagaan ng ating mental health, lalo na po sa mga nakaranas o naka-witness ng karahasan laban sa kababaihan? Sobrang importante ito. Actually, yun yung naging inspiration ko sa dami ng datos natin ngayon about mental health. Bago ko tuluyang bigyan tugon, gusto ko munang manawagan sa ating buting secretary ng Department of Education, sa Secretary Angara. Implement na natin yung RA 12080, yung mental health para sa school. Alam natin na ang Pilipinas ang capital pagdating sa bullying incident na meron tayo. Mataas ang mental health cases natin, lalo na sa mga bata at mga guro. Kaya pakiusap namin, implement na natin kasi itong batas na to ang nagsasabi na merong dapat mental health care sa mga paaralan na pangungunahan ng mga registered guidance counselors at mga child psychologists. Yung inspirasyon ko rito nanggaling sa mga bata, nanggaling ito sa mga biktima. Ito yung inspirasyon na kung saan meron akong pinuntahan na isang lamay na itong batang grade 11 na to ay biktima ng suicide. At nung nalaman ko yung dahilan, depression. Ang sabi sa akin ng magulang, Sir, hindi ko alam yung depression. Hindi ko alam na nagkukulong yung anak ko sa loob ng room. Depression pala yun. Akala ko malungkot lang. Itong libro na to, sinimulan ko ito sa isang inspirasyon ng mga biktima. Bilang isang counselor, marami ako nakakausap na may mga pinagdadaanan. Kaya sabi ko sa sarili ko, ang unang-unang gagawin ko talagang e-book. Since hindi ako financially able, isa lang akong guro, gusto ko yung madali lang at hindi ako gagastos. Doon ko naisip yung e-book. At itong e-book na to, sinabi ko sa sarili ko, dapat yung pangalan pa lang empowered na. Kaya ginamit ko yung Unbreakable. At sa loob ng e-book na to, siguro later on, isend ko, bibigyan ko kayo ng copy. Bibigyan ko kayo ng free copy. Siguro itong e-book na to, pag binuksan mo, hindi siya boring. Ginawa ko siya as much as possible na may mga konting words and yet may marirealize ka na. Sa ibang pages, may mga konting tanong, question na kung saan sasagutin mo sa sarili mo. Kaya lagi ko sinasabi sa mga nag-a-avail ng e-book, may personal message ako lagi sa kanila. Lagi ko sinasabi na huwag niyong i-share ito. Kasi itong e-book na to, personal journey mo ito. At the end of this e-book, ang question, nag-enjoy ka ba sa journey? Mas nakilala mo ba ang sarili mo? Mas naintindihan mo ba ang sarili mo? Mas safe ka na ba ngayon doon sa mga nangyayari sa kapaligiran mo? Kaya very powerful. Napakaganda nitong e-book na to at sobrang na-inspired ako sa mga victims o sa mga dumadaan ng mental illness at sa mga kabataan na nahihirapan pa rin cope up sa mental illness na meron sila ngayon. Wow, talagang magiging malaking encouragement po yan sa mga makakabasa.
Doc Ems, base rin po no, sa inyong very extensive background, tsaka very evident po, kitang-kita namin kung gaano po kayo kapassionate sa inyo pong advokasya. Maaari po ba ninyong i-share sa amin kung saan po nanggagaling ito personally? Meron po ba tayong naging karanasan o hindi kaya na-witness during your formative years na nagudyok po sa inyo na labanan ang karahasan laban sa kababaihan? Actually, first time ko pa lang sasabihin ata to dito. Sa mga talk ko, hindi ko pa to sinasabi. Walang nagtanong sa akin before, bakit napaka-passionate mo, Sir Ems? Basta na-inspired lang sila. Since you asked the question, siguro this is the first time na sasabihin ko, saan ko ba hinuhugot? Bakit gano'ng kalalim yung damdamin ko pagdating sa advokasya? Nung bata ako, natatanda ko, elementary ako eh. Wala akong tatay. Tawag sa akin noon, during that time, hindi ko pa alam na may tatay ako. Anak sa labas. And then meron akong half brothers, no? Meron akong dalawang matanda, mas adult sila sa akin. Working na sila actually. Ako bata pa during that time. And then di ko makalimutan yung eksena na natatandaan ko talaga na pumukaw talaga doon sa understanding ko sa violence. Itong isang kapatid ko na parang lasing siya nakainom, hindi ko alam yung reason. Nagulat na lang ako, pumasok siya sa bahay at may hinihingi siya sa mami ko. At nung hindi may bigay ng mami ko, sinuntok niya yung mami ko during that time. Umiiyak ako kasi hindi ako makapalag. Ang liit-liit ko pa ng elementary. Tapos tinulak ako, na balandra ako. Ang ginawa ko lang doon sa balcony namin, umiyak lang ako. Umiyak lang ako na umiyak kasi wala akong magawa. At nagbanta ako sa sarili ko. Sabi ko, darating ang araw, may paglalaban ko yung mami ko, sabi ko. Darating ang araw, sabi ko ganun, magiging malakas din ako. Lalaki din ako. At hindi mauulit na mangyayari sa mga babae yung nangyari sa mami ko. Kasi iyak yung mami ko during that time. Yun siguro yung pinaghuhugutan ko. Na every time na naalala ko yun, may reason kung bakit ako tumitindig at lumalaban. May nagsabi nga sa akin na parang, sir, parang, alam mo, parang mas Pilipino ka pa sa amin. Iba ganun ang sinasabi sa akin, no? Tinatanong nila. Sabi ko sa kanila, hindi kasi ako nahihiya na mamas boy ako. High school ako, malambing ako sa mami ko. Yung mami ko sobrang mahal na mahal ako. Kaya sabi ko, siguro isa yun sa reason kung bakit ako respectable sa mga babae at bakit ko pinaglalaban ng mga babae. Siguro the way na pinalaki ako ng mami ko, isa siguro yun sa malaking impact, isa siguro yun sa malaking ambag na meron ako ngayon, bakit yung advocacy ko talaga ay masyadong personal. So yun yung pwede ko ma-share na sa palagay ko at nararamdaman ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit malalim talaga at medyo personal talaga sa akin pag pinaglalaban ng karapatan ng mga kababaihan. Wow, talaga ang ganda ng nyo, no, experience nyo, no? Nakakaantig ng puso. Kaya pala may pinaghuhugutan kayo. Okay, maraming salamat po, Doc M, sa inyong mga ibinahagi sa amin at magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita kwetan, baywang at sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niya. Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan at para nga po ipagpatuloy ang ating napakagandang usapan for this episode na The Ultimate Move, kalalakihan laban sa karahasan. Kasama po rin po natin ngayon via Zoom si Dr. Manuel Gabriel o Doc Ems. Okay, sa ating pagpapatuloy, Doc Ems, nitong nakalipas po na kick-off event ng campaign to end vow ay nilid po ninyo ang isang napaka-powerful at inspiring na session tungkol sa kahalagahan ng pagkilos ng kabataan laban sa karahasan sa kababaihan. Sa inyong pananaw, bakit po mahalaga ang mga kabataan ay maging bahagi ng ating advokasya?
Alam niyo, sobrang nagpapasalamat ako sa Philippine Commission on Women sa initiative na to. Kasi dito sa Olongapo, last year ko pa advocacy yan. Lagi ko sinasabi, kabataan na lang ang kulang. Kasi prior to that, nag-empower kami ng 300 women dito sa Olongapo in coordination sa aming LCAT, CCCAT at CSWD namin. In-empower namin 300 tapos gumawa kami ng panunumpa ng kababaihan na sila ay magsasalita, maninindigan at lalaban na maihinto ang violence against women. And then naisip ko, sabi ko, kulang pa eh. Kulang pa ng ingredients, sabi ko. Kabataan, sabi ko, kinakailangan ng kabataan. Bakit? Kasi sabi ko, ang isang batang lalaki na nakikita niya, yung tatay niya, na perpetrator, sinasampal, minumura, sinasaktan ng kanyang nanay, at nakikita niya nagkakaayos ito, nagiging tama ito sa mata ng isang bata. Na most probably, itong bata na ito, lalaki na magiging perpetrator. Na kung ang bata naman ito ay isang babae, at nakikita niya yung nanay niya sinasampal, minumura, sinasaktan ng tatay, at nakikita niya nagkakaayos at tinatanggap pa rin ng nanay, lalaki itong babae na ito na magiging possible na victim. Kasi okay lang pala, si nanay nga, tinatanggap niya eh. Itong ganitong klaseng konsepto ang nakita ko na pwedeng maging dahilan para maihinto na ang kabataan na ito magsasalita. At sasabihin niya sa tatay niya, tay, tama na. Tay, stop na tay. Tay, bata pa ako, sinasaktan mo na si nanay. Tay, tama na. Yung mga ganong klaseng salita na pwedeng matauhan ng isang tatay. Na itong bata na ito nalalaki na alam niya, mali ang pananakit sa babae kung siya ay lalaki. Yung advokasya na dapat ipasok sa paaralan. Kaya nagtayo kami dito ng Youth Advocates of Move in School or YAMS kung tawagin. Na ang purpose ng grupo ng kabataan na to, pumasok sa paaralan at tulungan ang mga bata na manindigan, magsalita at magsumbong kung yung nanay nila mismo nasasaktan. Malaman ng nanay nila na nahihirapan din ang mga anak tuwing nakikita nilang nasasaktan ng kanilang magulang. Itong inspirasyon na to ang naging motivation. Kaya natuwa ako na ngayon, 18-day campaign, ni-launch ng PCW sa pangunguna ng ating chairperson, Ma'am Ermelita, na kabataan naman ang magiging sandigan, kakampi, kaagapay natin pagdating. Kaya sabi ko, kompleto na ang ingredients. Sabi ko, nandito na ang kabataan. Sa level nila malamang at umaasa ako at naniniwala tayong lahat, maihinto ang violence against women. Kasama na kasi ang kabataan. Okay. Well said po. Kanina po, no, Doc Hems, nabanggit yun na minsan sa pamilya mismo nagiging witness yung ating pong mga youth ng violence o abuse sa kanilang mga magulang or sa kanilang ina most of the time. So it's really, minsan po masasabi natin it's embedded in our culture. Kaya sa atin pong kultura, nakakalungkot man po aminin, ay meron pong mga lolo, ama o tito, mismong mga kapamilya po na mababa ang pagtingin sa aming mga kababaihan na mostly ito po yung nagre-resulta or pinagmumulan ng karahasan. Para po sa mga kabataang lalaki na nakawitness nito sa loob ng kanilang tahanan, ano po ba ang dapat nilang gawin upang masiguro na hindi nila tutularan ng kanilang mga older male figure sa pamilya? Okay. Alam mo, nung nasa isang paaralan pa ako, isa akong guidance doon, no? At bilang isang registered guidance counselor din, meron ako nakausap na ganyang bata, no? At itong bata na to, parang pasaway kasi, so di nila sa guidance for intervention, gano'n. And then tinanong ko siya, sabi ko, saan nanggagaling yung galit? Bakit kinakailangan mo suntukin yung kaklase mo? Saan nanggagaling yun? Alam mo, itong bata, hindi kumibo nung una, tumahimik siya. Sabi niya gano'n, sa akin, tumitig lang siya sa akin. Ulitin ko yung tanong ko, si Sir Ems to, nasa safe space ka, kung ano yung sasabihin mo sa akin, tayo lang dalawa nakakaalam. Saan nanggagaling yung galit mo? Saan nanggagaling yun? Saan mo hinuhugot yun? Sinong dahilan? Bigla siyang umiyak. Tapos sabi niya sa akin, Sir, naawa ako sa nanay ko. Sabi ko, bakit? Ano yung nakala ko may sakit nung una eh. Sabi ko, ba't ka naawa? Sir, pag tuwing lasing si Papa, lagi niya pong sinasaktan si Mama. Ilang beses ko pong nakikita yun. Kaya siguro, Sir, yung galit ko, siguro yun yung dahilan kaya siga ako dito sa school. Kaya gusto ko rin manapak, gusto kong manakit ng iba kasi hindi ko masaktan yung tatay ko, Sir. Takot ako eh. Maliit lang ako, Sir. Pero habang nagkukwento siya, umiiyak tong bata na to. Sabi ko, wow, sabi kong gano'n sa sarili ko, ang laki talaga ng impact ng violence against women sa mata ng mga bata. Na ang nagiging result nito, sila mismo nagiging perpetrator na rin. Bata pa lang sila. So, yung ganitong klaseng example lang pwede kong i-relate, no, pag pinag-uusapan natin ang mga kabataan natin in relation to vow. Na malaki talagang impact sa kabataan. Na ang kabataan, pag tinuro natin sa kanila
na yung ginagawa ni Papa mo, katulad ng ginawa ko noon, that time sa experience ko, nung kinausap ko na tong bata, sa tingin mo ba, tama yung ginagawa ni Papa mo? Tapos yung kamay niya, bigla niya ginanon. Talaga, close fist, yung galit, ramdam mo, sabi niya, hindi sir. Sabi niya, hindi po tama. Paglaki mo, gagawin mo yun sa taong mahal mo? Tapos close fist siya. Sabi niya, sir, hindi ko sir alam kung ano ang tama. Kasi tinatanggap pa rin siya ni Mama. So yung enlightenment sa mga bata na ipaalam natin na hindi tama yon, hindi mo dapat gawin yun, importante na malaman at mai-relate ito sa mga bata, maituro ito sa kanila. Tandaan natin sila yung next in line, sila yung next generation na tinatawag natin. Kaya malaking bagay na itong mga bata na ito habang lumalaki, marunong rumispeto sa babae, na ituro sa kanila na mali pala yung ginagawa ng papa nila na kahit pinapatawad ng mama, patuloy na tinatanggap ni mama at patuloy na pinapatawad, mali pa rin yun. Kasi walang justice at nararamdaman nila sila yung epekto ng violence na yun, hindi lang yung nanay nila. Pati sila apektado nun. Kaya malaking bagay na kasama natin ng kabataan. Malaking bagay yung advokasya na ibaba sa kabataan. Maipasok sa kanila. Magkaroon ng grupo, organisasyon na kung saan ipaprocess itong mga bata na to. Nalalaki sila na may respeto talaga sa kababaihan. Na sila mismo hindi magiging perpetrator kagaya ng tatay nila later on in their life. Wow, talagang very powerful talaga na mga words na binitawan nyo, no, Doc Ems. Mula naman po sa tahanan, dumako naman tayo ngayon sa mga common social settings outside the home, kung saan usually nagkakaroon ng kaibigan ang mga kabataang lalaki. Nagiging normal na kasi sa kanya o sa kanila na kapag yung nagsama-sama sila ng mga usapin na pwedeng mag-lead sa violence against women, lalo na kapag sinesexualize nila yung kababaihan. Parang green jokes or any yung sexual na pag-uusap. Ano po kaya ang hakbang na dapat gawin ng kalalakihan upang maputol na ang ganitong mga gawain at manormalize ang respeto sa mga kababaihan even within their circle, na wag po tignan ng mga kababaihan as yung sexual object? Tama. Actually, kanina nga galing ako sa isang college school nung kinuha nila ako speaker kayo na umaga. And then open forum after nun. Puro mga college to, puro mga kabataan ito. At isa sa naging topic namin yan, sabi ko sa kanila, ang isang babae, pag tinitignan natin na sex object, ibig sabihin may problema ka sa pag-iisip. Naiintindihan ko kayo, sabi ko sa kanila, naunawaan ko kayo, bakit kayo ganyan? Kasi ultin nyo yung tatay nyo, hindi tinuro sa inyo kung paano maging isang mabuting bata at mabuting ama at paggalang sa isang babae. Halimbawa ka ako, sabi ko, kung ikaw ang isang kabataan, yung tatay mo ba, nung ikaw ay nagkaroon ng wet dreams, tinuruan ka ba niya at sinabi niya ba sa'yo na pwede ka na maabuntis? Pagdating sa masturbation, nung naramdaman mo to sa katawan mo, tinuruan ka ba ng tatay mo paano ito i-manage? Di ba hindi? Lahat siya nakuha mo lang sa social media. Nakakita ka ng sexy babae, tinuruan ka ng social media kung paano itrato ang isang babae. Tinuruan ka ng social media na ito yung sexy babae, ito yung macho lalaki, ito dapat yung gagawin. Ito yung nangyayari ngayon sa lipunan na meron kayo, sabi ko sa kanila. Kaya nakakalungkot, sabi ko. Pero natutuwa ako na nandito kayo ngayon para mas maintindihan at maunawaan nyo paano ba dapat rumispeto sa babae na may paggalang. Binalik ko yung isang experience ko sa kanila, shinare ko sa kanila, yung isang experience ko na meron kumuha sa akin na magbigay ng lecture, basic lang naman about sex education. Pagpasok ko doon sa loob ng bulwagan, mga college student din ito nagsulat ako sa isang whiteboard ng malaki, S-E-X, sex. Sabi ko sa kanila, anything under the sun, isulat nyo sa blackboard, lahat ng naiisip nyo pag may salitang sex. And then tawanan, biruan yung mga college students, syempre, mga bastos, na salita, sinulat doon, lahat ng naiisip nating bastos, lahat. Sinulat nila doon yung mga words, Tagalog, kabastos-bastos talaga. And then normal lang ako. And then, meron pa ba? Sabi ko, di tatawanan sila. Sabi ko, anything na gusto nyo idagdag? Wala na sir, okay na yan, tawanan sila, lahat ng kabastusan. And then, binura ko. Sabi ko, may kulang. Sabi ko, may kulang. Then, binura ko lahat. Alam nyo kung anong kulang? Sinulat ko. L-O-V-E. Love. Hindi ba pwedeng pag may sex, may love? Kasi pag may love, di ba may respect bago ang sex? Hindi ka bastusan agad na pumapasok sa isip natin kasi merong love. Nalungkot ako kasi hindi kayo nagsulat nun. Ang nasa isip nyo about sex, ito pala tingin nyo sa babae talaga. Kaya pala walang respeto. Sa madalit salita,
yung mga kabataan na nai-involve pagdating sa sexual joke sa mga babae, ito yung mga bata na nakukuha lang din nila sa mga matatanda yung biro. Yung pito, yung chicks na word, yung minsan napunta ako sa Occidental Mindoro, nakuha tayong speaker, natawa ako doon sa grupo ng mga lalaki. Kasi sabi ng speaker, grupo-grupo kayo, gawa kayo ng pangalan and yell, bago natin tawagin si Doc Ems magsalita. Nagulat ako sa pangalan, Jumbo Hotdog, Chick Boy. Nagsalita talaga ako, sinabi ko sa kanila yon na nakakalungkot, na gano'n pa rin ang tingin natin sa sarili natin, na tayo ay macho. Pag sinabing Jumbo Hotdog, dapat yung mga babae kikiligin sa atin. Mali pa rin ang thinking natin. May halong kabastusan pa rin. Then everybody quiet. Nagulat sila. So sa akin, ito yung nakikita ko, na yung mga adult pa rin ang nagiging dahilan kung bakit may mga bata na bastos or parang sabihin na lang natin, hindi pa rin makapagbigay ng magandang paggalang sa ibang mga babae. Sex object pa rin ang tingin nila. Kasi ang pananaw ko talaga, ang ginagawa ng matanda, ang sinasabi ng matanda nagiging tama sa mata ng bata. Lahat ito nakukuha nila. Social media, magkakaibigan, tatay, nagkukwentuhan, mga barkada, nagsasalita ng mga bastos, may dumaan na babae, oy, ganda ng puwet ah. Oy, ang ganda ng cleavage. Nahinkalkate sa kanila to eh. At nadadala nila to sa paaralan sa ibang lugar, pagkasama naman nila ibang mga bata. Kaya minsan may nakausap ako isang bata, hindi nila sa guidance, sabi ko sa kanya, saan mo nakuha yun? Yung pambabastos mo doon sa kaklase mo na sinumbong ni madam mo, na nag-drawing ka ng ari ng lalaki at pinakita mo doon sa kaklase mong babae. Alam mo, sagot niya, sir, yung kaibigan ko po, doon sa amin pa naglalaro kami, siya po yung nagdo-drawing ng ganyan. See? So, ibig sabihin, yung environment na meron tayo, ito yung reason kung bakit may mga ganitong bata. Kaya nga sabi ko, kung meron tayong tinatawag na it takes a village to raise a child, ngayon meron naman akong tinatawag na it takes a community to end violence against women. Lahat, bata, lahat, dapat kasama tayo dito, lalo na ang kabataan. Thank you po, Okay. Doc Ems. Oo, Grabe. grabe Talaga ang pong, mga revelation. And this is the reality po, no? Kaya maganda po na nagkaroon ng ganitong diskusyon para naman po matap natin yung ating po mga kabataan na talagang ganito po yung kanilang nasa realidad. Pero sa pagkakataon pong ito, no, ang dami po nating narinig na wisdom and encouragement from Doc Ems. Ngayon naman po, alamin natin kung ano po ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week na sa mga kalalakihan, paano kayo magiging tunay na kakampi upang wakasan ang karahasan laban sa kababaihan? Ito nga po, no? Ito ang say ni Neil Ryan Pamphilo Rodil. Siguro it will start in correcting our own actions. Lalo na yung mga nakasanayan na akala natin okay lang, yung pagpigil sa mga nakasanayang macho habits, pakikinig ng hindi nagde-defend, at pagsita sa kapwa lalaki kahit minsan awkward. Hindi kailangan ng malalaking salita, minsan sapat na yung hindi mo hinahayaan na maging normal ang hindi tama. At sabi naman po ni Sean Kyle Flores, bilang isang lalaki, ipinapakita ko ang buong suporta at pagmamahal sa kababaihan sa pamamagitan ng pagtindig para sa respeto, pagkakapantay-pantay at pananagutan. Nakikiisa ako sa mga programa ng pamahalaan at mga organisasyon upang palaganapin ang ligtas na komunidad at aktibong kumikilos laban sa anumang anyo ng karahasan at pang-aabuso. Sinisiguro ko din na pinapakinggan, pinoprotektahan at iginagalang ang karapatan at dignidad ng bawat kababaihan. At para naman po sa aking kapwa kababaihan, no, female perspective from Maria Cecilia Ranyola Villegas, mauunawaan nila ang napakabuting layunin ng pagkalikha sa kababaihan upang maging katuwang sa anumang gampaning pampamilya at panlipunan. Pagrespeto ng bawat kakayanan at pagbalik sa pagpapahalaga sa sinapupunan na sa kanila ay nagluwal. At pagkakaroon na rin ng malalim na pagkakaunawa na ang karahasan ay gawain lamang ng mga taong kapos sa unawa. Ang pagsali ng mga kalalakihan sa pagpapaigting ng kampanya ay magbibigay kaalaman na ang paggawa ng karahasan sa kababaihan o maging kanino man ay may maigting na kaparusahan. At dahil nga ang public crime ang vow, ang buhay sa bilangguan ay hindi kaaya-aya at hindi dapat naisin ng sino man. At may humabol pa, Sharon, sige no? na. May say din si Ryan Kalim, kung may anak,
pamangkin o nakababatang kapatid kang lalaki, turuan mo sila ng respect sa simpleng paraan at ipaliwanag na ang no means no at ang consent ay kailangan sa lahat ng oras. At meron din from mula naman kay PWC, pagrespeto sa kababaihan, pakikialam laban sa anumang anyo ng karahasan, pagsuporta sa mga biktima at pagtuturo na pantay-pantay po ang pagtingin sa lahat. Okay, salamat po sa mga nagbigay ng kanilang insights. Maari po ba naming malaman kung ano ang say ni Doc Ems sa mga insights na naibahagi ngayong araw dito po sa TNK? Actually, nakakatuwa, no? Mga positive, no? At support yung kanilang mga salita. Pero sa akin, kung sasagutin ko yung tanong na yan at bibigyan ko rin ng sariling pananaw, unang-unang dapat gawin ng isang lalaki, tumingin ka muna sa sarili mo. Kilalanin mo yung sarili mo. Baguhin mo yung sarili mo. Yung ego nating mga lalaki, kontrolin mo. Pagkatapos niyan, kung naramdaman mo na sa sarili mo na ready ka na, kausapin mo yung asawa mo. Yung mga pagkakataong nasaktan mo siya, mga pagkakataong minaliit mo siya, yung mga pagkakataong napaka-patriarchal mo pa, huwag kang mahiya. Kausapin mo yung asawa mo, humingi ka ng sorry. Huwag kang mahiya na sabihin sa kanya na magbabago ka na. Kausapin mo yung mga anak mo. Kung yung mga anak mo, minsan sa panahon na yan, nakita nila kung paano mo sinaktan yung nanay nila. Na minsan sa mga panahon na yan, sinaktan mo rin yung mga anak mo dahil sa init ng ulo na hindi mo makontrol. Kausapin mo sila. Kasi ang una mo munang babaguhin sarili mo, then asawa mo, anak mo, pamilya mo, bago mo baguhin yung ibang tao. You cannot pour from an empty cup. You cannot give what you don't have. Kaya importante, sarili mo munang tignan mo. Hindi madali. Ang pagbabago ay journey. Hindi yan overnight. Hindi yung narinig mo ako nagsalita, ang galing ni Sir Ems, magbabago na ako. Hindi. Kasi ang kalaban mo dyan, sarili mo. Yung ego mo. It takes time. It's a journey. Pero ang pinaka-importanting gawin mo, right now, make a choice na gusto mo nang magbago. Okay, well said po, Doc Ems. At muli, maraming pong salamat for gracing our program dito, Doc Ems. Talaga, ang dami naming natutunan sa inyo. At sa punto pong ito, dahil wala na po tayong oras, ito po, mga ka-TNK, nais po naming pasalamatan ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Gadvocate na si Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at sa mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw. Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa PCW na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW Care MD na bumubuo naman ng TNK Production Team. Tandaan, ang violence against women o VAW ay hindi nag-uugat sa pagiging Pilipino ng kalalakihan. Ito ay bunga ng kolonyalismo. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez. Kaya sa mga kabataan, lalo na sa mga kalalakihan, panahon na upang ibalik ang imahe ng marespeto at makatarungang lalaking Pilipino dahil ang ultimate move ng kalalakihan ay ang pantay na pagtingin at pagtrato sa kababaihan. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Shara Absede. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan. Sa lakas ng ahon, tinig ng kababaihan. Tanong na madahalaga niyang di mataas.